Oh, good morning mga kabro. Ayan, mga bisita tayo from Karangalan. Baliwag, Bulacan mga kabro. Ito si Boss Jericho Rosales. Tapos si Boss Anthony at si Boss Willie Rebillame. Ito yung motor niya mga kabro, TMX 155. Ay baba muna natin. Nakasakay sa L3. Yan. Buwa muna natin mga bro, tapos pandarin natin para marinig natin kung anong andar. Yan. Yung 155 pag nakatakip. Mahirap na yatang pandarin. Namamatay pag nakababa yung choke. Sige kuya. May panis yung gasolina. Na-stuck na ba? Sinok-sinok pa. Pero ba yan, mainit siya, umiingay. Parang ibapog. Pag mainit. Nakaganyan siya pag dito umaga. Parang wala sa tono yung magdura. Sige kuya, patayin mo na. Ayan na. Okay mga sir, mga kabro, yun po yung andar niya, maingay mga kabro. So bali, apat na daw na mekaniko ang gumawa dito at puro cylinder head lang hanggang block ang binabaklas nila dito. Kaya 2 beses na rin daw sila nagpalit ng timing gear. Yan, so ngayon, pang-5 tayong gagawa sa motor ni kuya at ibababa na natin itong kanyang makina pagkatapos ng intro. At syempre, mag-shoutout muna tayo mga bro bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa. Shoutout po kay Boss Renato Duldulaw from Anchorage, Alaska. Yan, ganun din po kay Sir Kabro Alexander Valdez. Yan, shoutout po Sir Alexander Valdez. At ganun din kay Kabro Christian Suryaga. Yan, shoutout sa iyo Kabro Christian. At syempre, ganun din kay Sir Eduardo Corpin, watching from Croatia, Europe. At ganun din kay Boss Kabro Henry Fernandez, shoutout from Lingayen, Pangasinan. At syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell natin para lagi kayong updated sa ating mga video mga kabro. Okay, proceed na tayo sa ating video. Okay, naibaba na natin yung kanyang makina mga bro. At dito habang binaklas ko yung stator dito, nakita ko kagad itong kanyang timing gear. Yan, itong kanyang timing gear sa bandang sigunyal, itong maliit na gear ay hindi masyadong nakasalpak. Hindi masyadong nakasagad doon sa may salpakan niya mga bro. Kaya ito, makikita nyo yung timing gear at cam gear, hindi siya pantay. Kasi ang normal nito, kapag sinalpak mo yung cam gear at timing gear, dapat pantay sila. Yan. Tapos sisilipin natin siya dito mga bro. At makikita natin dito talagang hindi siya nakasagad. Yan. Okay. Yan. Silipin natin mabuti mga bro. Hindi siya nakasagad. Ayun siya oh. Oh, hindi siya nakasagad. Halos konting-konti na lang mga bro, hindi siya nakasagad. Kaya yan yung palpak dito sa pagkakasalpak ng kanyang timing gear. Yan. Oh, may gewang din to mga bro, kaya diretso palay na natin to at papalitan natin ng 2 sigunyal bearing. Yan. Okay, so pagkatapos natin baklasin to, dalhin na natin sa machine shop. A few moments later. Okay mga kabro, nandito na tayo sa kalsada. Nandito na tayo sa highway. Nakalimutan kong i-video kanina. Kaninang nabaklas na natin. At ito na, dadalhin ko na sa machine shop. Dadalhin ko na sa machine shop yung kanyang cylinder block. Ayan, ipapalibor natin to. Yan.
Paparibor natin dahil marami ng gasgas, malalalim yung gasgas niya. At yung kanyang timing gear kanina mga kabro. Ayan, ito yung timing gear niya. Hindi masyadong nakabaon. Okay, yan. Hindi siya masyadong nakabaon. Kaya kanina nakita natin yung timing gear at itong cam gear. Ay yung cam gear at timing gear, hindi sila magkapantay dito. Kaya ngayon, ayan, papalitan na natin to. Yan, tignan nyo naman oh. Napakapangit ng gasgas niya. Kaya papalitan na natin. Tapos papapalitan din natin ng dalawang signal bearing. Yan, dalawang signal bearing tapos rebor. Bibili na rin tayo ng mga iba pang pyesa na kailangan natin sa motor ni boss. Okay. Tara na. Nako, bilis ng truck na yan mga bro. Ayan pa, isa pa, mabilis na naman to. Mabilis. Mabilis, mabilis. Ayan pa. Nag-shoot. Okay, let's go mga bro. Punta na tayo. One eternity later. Okay mga sir, nandito na tayo sa laboratorio natin at napapalitan na natin ng dalawang bearing to. Yan, dalawang signal bearing. Bago na brand mga kabro. Ayan. Tapos, yung black na paribor na rin natin. Ito, bagong ribor na to, 0.25 mga kabro. Makinis. Share ko lang mga bro, dito sa may kuan, dito sa may gasket ng cylinder block. Yan, ito makikita nyo may bako-bako. Parang yung mga sa putikan may mga nagapakan ng kalabaw. Yun, ganun to. You serious? Ang lalalim mga kabro. Ayan. Okay. Kapag nagtatanggal kayo ng gasket mga kabro, huwag nyong pinupukpok. Pwede namang pukpukin, mild lang. Kasi ito masyado nang malalim mga kabro. Parang nagbaw ng pakon di Oh. yung pagpukpok nyo ano. Kung kaya nyo namang kutsilyoin nyo lang. Huwag nyong pukpukin ng ganito ano. Napangit na, nasisira yung block. Oh. Napangit na. Kasing pangit ko na mga kabro. Okay, lilihain na lang natin yan. Tapos pagkakabit natin to, mag-add na lang tayo ng konting pandikit para makapit. Yan. Yan. Huwag nyong pinupukpok ha. Oh, bako-bako mga kabro. Kaya ngayon lilihain namin yan para kuminis naman ng kaunti. Yan. Kung magpupukpok kayo, mild lang, alalay lang, hindi yung pati yung pinampupukpok nyo bumabaon sa may kwan. Palambutin nyo lang po yung gasket. Oh. Okay. Mag-assemble na tayo niyan mga bro. At ito yung mga kailangan nating mga pyesa. Kumpleto na. Push rod, cam follower, timing gear, pag. Made in Taiwan mga kabro. Tapos yung clutch damper ni kuya bago na daw to, bagong rebit na. Goods pa. Tapos lining bago din. At wala naman tayong maraming pinalitan dito. Yan. Yan yung timing gear na dati mga bro. Tapos yung kanyang cam lobe walang butas dito, hindi kagaya nung ginagamit natin na pag may butas dito. Yan. Ito pag din ba to kuya? O pag din daw to mga bro, pero yung ginagamit natin na pag, papakita ko sa inyo pag kukumpara natin. Yan. Buksan muna natin mga bro. Hindi ganito yung kaon niya kuya, hindi ganito. Iba. Asog yung ano niya. Yan. Asog yung pinakain niya ngayon. Okay, ito yung gamit nating pag. Buksan muna natin. Okay, pagkabukas nyo ng box, ganito yung plastic niya. Ayan, yan yung plastic niya. Tapos pag nabuksan nyo yung plastic na yan, may ganito pa. Yan. Tapos bubuksan ulit natin to. Yan, nabuksan na natin mga bro. Yan. Titignan natin yung cam lobe nito. Yung dati niya pagkukumpara natin sa ginagamit nating pag na timing gear. Yan. Okay, so ito yung tatak ng ginagamit natin na pag. Hindi makita, malabo yata. Yan, PCB. BCB mga kabro yung tatak niyan. BCB, hindi lang masyadong mahalata kasi ayun, halata na. BCB yung tatak niya.
Tapos yung cam lobe nito, yan, may butas. Oh, kita nyo mga bro? May butas. Tapos yung cam lobe nito kulay itim. Tapos yung dating nakakabit, yan, walang butas. Oh. Walang tasbo mga kabro. Walang butas dito sa kanyang batok. Itong ginagamit natin meron. Okay, anong purpose ng may butas? Siyempre, pasukan ng langis yan mga kabro. Para malubricate ng mabuti yung bushing sa loob at yung pin ng cam gear. Yan. Okay na. Tapos kasama na rin dito yung timing gear at yung kanyang cam gear pin. Yan. Okay. Assemble time. Pagkatapos maglinis ni Brother Lito, yan. Pinapanginan na lang niya isang crankcase. Tapos itong isang crankcase naman, malinis na. Napakaputi na oh. Ang sarap mag-assemble pag ganyan kalinis yung crankcase. Na kuya. Yung isang driver nila natulog. Napuyat yata sa pagdadrive kanina. Yan, mag-assemble na tayo. Yan, shoutout ulit kila kuya from Baliwag, Bulacan. Yan, merenda muna kayo kuya, yung buko. Okay. Assemble na tayo. Hindi na natin i-video yung pagbuo nito kasi marami na tayong tutorial. Yan, bubuin na lang natin to. Tapos, pakita na lang namin sa inyo mamaya. Before and after na lang yung andar niya. Yan. A few moments later. Alright, nabuo na natin yung bandang ilalim mga bro. At sa pagsalpak ng timing gear, ganito ang itsura niyan mga bro. Yan, hindi kagaya kanina. Hindi masyadong nakabaon itong timing gear. At ang tamang salpak niya is ganito. Dapat kapag sinasalpak nyo yan, nakapantay yan. Yung timing gear at cam gear. Yan, pantay na pantay mga kabro. Okay, yung timing mark naman, yung dalawang bilog, pagtapatin nyo lang. Ayan na, ganyan lang mga kabro. Mararamdaman nyo naman kapag ipinupukpok nyo. Halimbawa, dinukot lang ninyo yung timing gear. Kapag sinalpak nyo yan habang pinupukpok nyo, mararamdaman nyo kung nakasagad na o hindi pa. Yan, mararamdaman nyo iba yung tunog niya. Okay, so ngayon lagyan na natin lang lace. Tapos try natin ipaikot. Yan. Okay, kita nyo yung cam gear pin hindi umiikot, hindi gumagalaw kasi sa paglagay ko ng o-ring yan, nilalagyan ko pa ng teflon tapos pandikit. Okay na mga bro, ganyan lamang po yung pagsalpak ng timing gear. Dapat magkapantay sila dito sa bandang labas. Yan. 2 very boring minutes later. At nabuo na nga natin yung makina mga kabro. Ayan, pwede na natin isalpak sa kanyang chassis at para mapaandar na natin mga kabro. Okay, tapos na mga sir, mga kabro. Shoutout kay Uncle. Okay, bago natin pandarin, iparinig ko muna yung andar niya kanina. Sinok-sinok pa. Okay, narinig nyo na yung andar nung kanina mga bro, maingay. Tapos ngayon yung after niya. Yan. After. Tumahimik ba bro? Parang ano badge eh. Ay badge. Okay, moment of truth mga kabro. Oh, moment of truth. Ayan na yung andar niya ngayon mga kabro, may minor na. At hindi na rin sinisinok-sinok. Yan. Okay na. Isasakay na namin sa L3 mga kabro. Babibrate oh. Yan. Kuya, kung gusto mo bili ka pa ng STP tapos kada change seal mo, dagdagan mo pa ng kwan para umismooth pa yung andar niya. STP ganito. Yan. Oh. Oil treatment. Sabihin mo pang gasolina. Yan. Dadagdag isang ganyan pa. O yung kwan, 1 litro magdagdag ka ng kwan, mga 3 hanggang 4 na takip nito. O kaya yung takip ng langis, yun. Haluan mo lang tas kulog-kulogin mo na lang. Okay mga bro, sasakay na po namin sa L300 para makauwi na sila kuya. Yan.
Smooth na mga kabro. Hindi siya makahaluan yun. Shoutout ulit kay Kuya. Maraming salamat. Maraming salamat Kuya. Picture taking muna tayo mamaya dun sa L300 ha. At si Boss Jericho Rosales. At kay Kuya Willie Revillame. Okay, pagpalain kayo ng Panginoon mga bro.